Araw mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Malyaris Garden. Ang share ko naman po sa inyo kung paano natin na mapapalaki agad ito. Ito galing ng ICU, Black Maria ito. Sa loob ng one month, kung paano natin mapapalusog ng ganito kalusog. Diba ang lusog? Ay share ko sa inyo kung paano ang gagawin natin dito. Kasi ito galing ng ICU, ibinilad ko ng 3 days na. Sanay na siya sa init. Kaya yung dahon niya nagiganito ang kulay kasi bigla siyang nainitan galing sa ICU. Pero nakalilim muna dun sa pinaglililiman ko dun sa lagayan ko sa ICU, kung nakita nyo yun. Pagkatapos to binilad ko, 3 days ko na binilad. Papalaguin siya natin ng ganito kalago. Ang number 1 natin gagawin, iriripat natin. Ito kasi 3x3x6 ang size nitong plastic na to. Para natin mapalago agad, iriripat na natin kasi ito yung pinag-ICU-han ko, sobrang maliit, di ba? Hindi siya lalago ng maigi diyan kung ganyan lang kaliit ang pat niya. Number 1, iriripat natin. Ito naman yung maraming ugat-ugat eh. Rice hull na hinaluan ko ng konting lupa. May mga lupa siya. Konting garden soil, mga ganyan. Riripat natin ngayon dito. Durugin lang natin na maigi. Kasi doon sa pinagkukuhanan ko, buo-buo na siya yung iba. Riripat lang natin. Ganyan lang. Para lumago siya agad. Ganyan lang natin. Papakita natin, dami niya ugat, di ba? Ayan, buhay siya talaga. Lipat natin. Kailangan lang medyo malalim ang pagkakaripat kasi mababaw itong plastiko na to. Ito naman 5x5x8. Pwede bali 2 inches lang ang taas niya doon sa maliit. Ganyan lang kalalim mo, yan. Sentro lang. Dapat wag na mabitak yung yung lupa niya. Dapat maganda yung pagkakahawak ninyo. Kagaya nung ginawa ko. Kasi pag nabitak yung pinaka lupa niya diyan, hindi siya lalago agad kasi magre-recover pa siya. Ayan, walang nagalaw sa kanya, di ba? Lalagyan natin ngayon ang lupa ng rice. Ganyan. Ganun lang. Punuin na natin ang lupa. Dapat tinataktak na ganun para maunat yung plastic. Kasi pag may lukot yung plastic, pag nagtagal na diligan mo, makukulang yung pinaka rice hull niya, yung pinaka cutting leaves niya. Dapat na masiksik ng konti, gaganyan nyo lang. Hindi naman yung didiin natin na ganun, pangit sa halaman yun. Gaganyan lang natin. Tapos na, ripat natin. Ngayon ito, ipapainit na natin. Lalagyan natin sa direct sunlight. Doon sa pinaglalagyan ko doon. Dito naman natin sa ilalagay, dito sa pinaglalagyan ko ng mga bagong ripat dito. Lalagay lang natin dito sa init, direct sunlight. Ganyan. Ito 1 week ko na nairipat ito. Ayan mga yan. Yung mga Black Maria din dyan. Okay. Ayan, napainit na natin. After 1 week natin na nabilad, ganito na siya. Magpe-press na siya ng ganyan. Ka-press. Nakita natin yung pinaglagyan ko doon na binbilad ko doon. Sanay na sa init. Yung kanina parang naglulukot yung mga dahon niya na ganito. Ayan. Ito yung mga lukot eh. Kaya makakita mo. Ngayon magpe-press na siya ng ganito. Yung mga dulo-dulo niya magiging ganito na. Kulay ng Black Maria. Parang murado. Ayan, nagba-violet na. Hindi natin alam, di ba? Green violet. Pag katapos ng 1 week na ganyan, siyempre recover na, buhay na siya, pwede natin na tanggalin yung pinakadulo ito. Kasi kung hindi natin tatanggalin, tataas lang siya ng tataas, maiiwan yung ilalim. Dapat palaguin din natin yung ilalim na to, itong mga usbong dito, di ba? Tatanggalin natin yung pinakadulo niya, pinaka the best.
Yan, ganyan lang kaliit yung tatanggalin natin. Yung mga usbong. Ngayon, para ito makakasabay ito, itong mga nasa baba na to. Ganyan. Kasi siyempre pagka lumusog yan, dapat natin ngayon abunuhan. Palulusugin natin para kumapal, mapakapal natin ng husto. Ito naman yung abono na i-abono natin. Ito yung sulfate. Kasi kung ibang abono ilalagay natin dyan, may posibilidad na iyan lalong magtagal ang paglaki niya. Kasi yung iba, susunugin niya yung ugat, yung sobrang malakas. Lalo siyang mapapansin ninyo na kung hindi man malaglag yung dahon, magkukulot-kulot yung dahon niya para siyang nalalanta. Kaya ito ang pinaka-the best na ilagay, ammonium sulfate. Mahinang klase lang ito para talaga sa mga baby na bougainvillea. Pag nabibili nyo sa mga agricultural supply, marami nito. Gamit kasi ito sa bukid eh. Marami nyo. Pinakamurang abono ito sa lahat. Mahigit 20 lang pesos ang isa nito sa kilo. Ngayon lalagyan nyo lang dito sa gilid. Yan, ganyan lang. Ganyan lang karami. Oh. Isang ipit lang. Kaya kita nyo, pag inipit nyo ng kamay ng ganyan, kung ano yung naipit nya, yun ang ilagay ninyo. Ayan. Para mapalusog natin ang gusto. Ganyan lang karami. Napakakunti lang, di ba? Sasabihin nyo talagang ganyan eh. Kasi yung abono, ginawa talaga yan para pang-abono ng mga halaman. Konti-konti lang, hindi naman pwede yung gulpihin natin dyan ng marami-marami. Lalo ko yung ibang abono, pagka nilagyan mo marami, pumunta sa ugat malakas masyado yun eh. Para sa malalaki na yun, ito talaga para sa mga baby. Dapat lang diligan natin agad. Lulusawin lang natin, pero hindi naman yung sobra-sobra. Kahit tagulan pwedeng gawin ito, kasi tapat nyo lang sa hindi umuulan kasi kung umuulan naman masasayang. Didiligan nyo lang ng konti, ang dali niya malusaw, di ba? Ayan. Ganyan lang mga ginagawa ko. Ayan, sa loob ng siyempre 3 days natin na ibilad galing ICU. 7 days na ininit natin, pwede na natin na ganyanin. Naka 10 days na tayo. Kasi itong pinakatalab ng sulfate, 15 days ang pinakatalab niya. Pwede nyo ulitin pagkatapos ng 15 days. Pero ito, minsan ko palang naabonuhan. Ito. Napakalago, di ba? Napakaganda. Kasi dito, naputol ko dito. Nakita nyo, pinutol ko dyan. Kaya yung yung mga usbong niya sa baba kagaya dito, lumago. Ayan, pag ganito kalaki na ganito nakalusog, ibang abono na ang pwedeng ilagay dito. Kung ano yung ginagamit ninyo, pampabulaklak. Ako ginagamit ko triple 14. Pwede ko nang lagyan ito. Kasi malago na siya. Ilan ang naging sanga niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na ang sanga niya. Pero kung gusto niyo hindi pa niyo pag-wildin, pwede pa rin. Pwede niyo parang putulan yung mga dulo niya. Kasi tagulan naman. Pero para lumago pa ng gusto. Kasi pwede nang iripat ito sa timba sa mga timba pati. Pagkaraan, paninda na. Kung gusto niyo mas malagaw, pwede niyo pang ulitin. Sabi ko nga, kurte niyo ulit na ganyan. Nandito na lang, na-share ko na sa inyo kung paano ako napapalago itong mga halaman ko na to. Itong Black Marian. Lago, di ba? Nakita niyo naman yung iba doon. Malalago din mga ganito kasi ganun ang ginagawa ko. Nandito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Bye bye.